Sa nakaraang video ay napasabi ang ating bida ng, kung ang simulation na ito ay ipinapakita ang pagkakaiba ng lakas ko sa isang malakas na tao, tapos ano naman ang point nito kung palagi na lang akong nananalo dito. Dahil ba ito sa pagkatuto ng martial arts sa mga nakaraang mga araw? Hindi naman ako ganun kalakas at napasabi ng, teka lang, baka dahil ito siguro sa sandata. Kailangan kong malaman kung anong klaseng sandata ang ginagamit ni Hyuk Mujin at kung bibigyan ko naman ito ng magandang sandata. At nagsabi ng, oh, teka lang, paano kaya kung bibigyan ko ito ng Jin Family's Spear Technique at Jin Family's Foot Technique? At inilagay na nga ang mga ito ng ating bida sa illusion ni Hyuk Mujin. At may system notification na lumabas na nagsasabing ang level 20 na si Hyuk Mujin ay nilagyan na ng Jin Family's Spear Technique at Jin Family's Foot Technique. At nagsabi ang ating bida ng, at dahil dito ay malalaman ko na kung saan ako nagkukulang sa paggamit ko ng martial arts. At ngayon patas na tayo, di ba? At pumosisyon ang illusion ni Hyuk Mujin para umatake, at nabigla ang ating bida dito. At napasabi ng Tang na talagang naaasar pa rin ako dito. At nagsabing okay, tingnan natin kung sino ang mananalo sa atin ngayon. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay umatake na nga ang ating bida sa illusion ni Hyuk Mujin at inilagan ito ng illusion, at inatake pabalik ang ating bida ng napakaraming atake na ikinagulat ng ating bida. At tumalo ng ating bida para ilagan ng mga atake nito. At nang makalapag na ang ating bida ay nahiwa sa kalahati ang illusion dahil sa atake ng ating bida. At tiningnan nito ng ating bida habang naghahabol pa ng hininga dahil sa pagod. At mayroong system notification na lumabas na. Nagsasabi na, ang Jin Family's Spear Technique at Jin Family's Foot Technique ng ating bida ay umabot na sa 4th Mastery, at ang mga galaw mo ay naging mas malinis na at mas naging mapanira na ang atake nito. At nag-level up ang ating bida at nagsabi ng, level 14 na ako ngayon. At ini-open ang character profile at ipinakita dito na siya ay level 14 na, at ang trabaho ay second-rate warrior, at may 10th na fame, at may 3 titulo, na sa kasalukuyan ay naka-activate. At merong strength na 51, agility na 51, charm 10, stamina 61, intelligence 10, at may chi na 10 years. At may 10th na available points. At ipinakita din dito ang mga titulo ng ating bida. Na ang titulong Son of a Noble ay nagbibigay ng tigli 5 points sa lahat ng stats at 50 sa fame. At ang titulong Shame of the Family ay nagbabawas ng tigli 5 points sa lahat ng stats at 50 din sa fame. At ang titulong Novice Trainee ay nagbibigay ng 10% na bilis sa training. At napasabi ang ating bida ng umangat ito ng ganito. Sa loob lamang ng 5 araw, paano pa kaya ako pag-level up pa ng isa pang beses? At inilagay nito ang 10 available points nito sa agility at ngumisi. At nagsabi ng, siguro pwede akong magsimula sa paghahunting sa mga turretadong katulad nung 1000 strength na iyon. At makakapag-level 30 agad ako. At napakimkim ng kamao nito at nagsabi ng, siguro di ito aabuti ng 1 linggo, at pagkatapos. At nagsabi ng, Nay, hayon. Babalik ako dyan sa madaling panahon. Kaya maghintay muna kayo ng kunting panahon at napaha, nang bumukas ang pinto ng Cave of Training. At nakita ng ating bida si Weeping at may kasama itong 2 tauhan, at nagsabi si Weeping sa ating bida ng, Young Master, 5 araw na rin ang lumipas. At lumapit dito ang ating bida at nagsabing, andito ka ba para palalabasin ako? Sa tingin ko parang maganda ang mga nangyayari. At nagsabi kay Weeping ng, di ba ang sabi mo dati ay 7 araw? At sinagot ito ni Weeping ng, oo, pwede ka nang lumabas, kaso may pupuntahan ka muna. At napasagot ang ating bida ng ha? Saan naman? At sinagot ito ni Weeping na, sa Great Hall of Politics, at maghihintay sa iyo doon ang lesser family head, at ang mga iginagalang na mga miyembro ng pamilya. At ang Mount Heng Sword Sect disciple ay nandoon din. At napasabi ang ating bida ng, Mount Heng Sword Sect, sa tingin ko parang narinig ko na yan dati. Pero bakit kaya gusto akong dalhin ito sa mga yon? At napasabi ang ating bida ng, bakit kaya parang masama ang pakiramdam ko dito? At napasabi ang ating bida ng, teka lang sandali lang magbibihis lang muna ako, at nahinto ito nang nagsabi si Weeping ng, hindi pwede. At sinagot ito ng ating bida ng, sandali lang maliligo lang muna ako. At tumalikod pero nahinto ito nang hinawakan ito ni Weeping at nagsabing Third Young Master. At napasabi ang ating bida ng array. At nagsabi si Weeping ng, tatanungin kita, at dapat sagutin mo ito ng katotohanan lamang kung maaari. Naintindihan mo ba? Habang nanlilisik ang mga mata nito. At napasagot na lang ang ating bida ng, okay, dahil sa takot dito.
At napabuntong hininga si Weeping at nagtanong sa ating bida ng, sinubukan mo bang gahasya ng young miss ng Mount Heng Swordsec? At nagulat ang ating bida at napasabi ng, anong bang katarantaduhan ang ginawa ng bastardong Jin Taekyang ng mundong ito? At lumabas sila sa Cave of Training, at habang naglalakad sila ay nagsabi ang ating bida ng, seryoso ako. Di ko talaga yun ginawa. Pakiusap maniwala ka sa akin. At sinagot ito ni Weeping ng so, ang ibig sabihin bumalik na ang alaala mo. At sinagot ito ng ating bida ng hindi pa. Pero sa kaso ko, di ko talaga yun ginawa. At nagsabi ng, sa tingin mo ba magagawa yon ng tulad ko? Talaga bang iniisip mo na ganun ako kababaw na tao? At sinagot agad ito ni Weeping ng, oo. At napatahimik ang ating bida at napasabi sa sarili nito ng, tang na, sinagot agad ito nito nang wala man lang pagdadalawang isip. At napasabing dapat bang tumakbo na lang ako? Ngunit napahinto ito sa pag-iisip ng nagsabi si Weeping ng Third Young Master, ang Lesser Family Head ay lubos na naniniwala sa'yo. At pakiusap wag mo yang kalimutan. At di nakapagsalita ang ating bida sa pagkabigla sa sinabi ni Weeping. At nakarating na sila sa Great Hall of Politics at pumasok si Weeping at nagsabing, ini-escort ko ang Third Young Master at pumasok na din ang ating bida. At tumingin ang lahat ng tao na nandoon sa ating bida at napakamot na lang sa mukha ang ating bida sa reaksyon ng mga ito, na para bang may galit sa ating bida. At tumingin din sa ating bida ang Lesser Family Head na mayroong napakaseryosong mukha. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng medyo matindi ang mga mood ng mga tao dito. Pero kahit pumasok pa ako sa yungib ng tigre, basta magpo-focus lang ako, makakahanap pa rin ako ng paraan para makasurvive. Kailangan ko lang mag-focus. At naglakad ang ating bida papunta sa mga ito. At nagsabi sa sarili nito ng huwag ka lang matakot. At nabigla ang ating bida ng may naramdaman itong kakaiba. At may system notification na lumabas na nagsasabing nakadetect ka ng blood loss. At napasabi ng ha, at lumingon sa likod nito, at napasabi ng wow. Tang na, ano yon? Dahil sa pagkabigla at takot na naramdaman na na-detect nito na blood loss. At nagsalita ang lalaking pinagmula ng bloodlust at nagsabi sa ating bida ng parang kamakailan lang tayo nagkita, Third Young Master. At napsagot ang ating bida ng, Kano? Sino ka? At napasabi sa sarili ng, holy shit, natakot ako dun. At napatawa ang lalaki nagsabi ng, haha, talagang walang katapusan ang kawalang hiya mo. Kaya ini-activate ng ating bida ang Chi-Sense at nakita nito na level 30 ito at ang pangalan nito ay Lee So-John. At nagsabi ito sa ating bida ng, paano mo akong di nakikilala? At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, shit. At sa susunod na video ay ipapakita na hinugot ni Lee So-John ang espada nito at nagsabi sa ating bida ng, kailangan ko bang ganap na bigyan ng kahulugan ang ginawa mo? At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, ano na naman ito? Parang meron akong kakaibang naamoy sa lalaking ito. At napasabi ng nang may quest notification na lumabas na nagsasabing, ang match quest ay magsisimula na, at nagsabing ang iyong irresponsabling mga aksyon ay nagdulot na ng kahihinatnan. At ang gulo na nagawa mo ay dapat mong linisin para sa karangalan ng iyong pamilya at mga miyembro nito. At meron ka lamang isang bagay na magagawa para mawala ang galit ng Mount Heng Swordsec. At ang tipo ng quest ay unexpected, at ito ay first rate. At ang restriction ay para lamang ito kay Jin Taekyang at ang objective nito ay dapat manalo sa match na di pa nagawa ng ating bida. At ang reward nito ay makukuha mo ang titulong Victorious at madadagdagan ang fame ng 50. At kapag nag-fail naman ay magkakaroon ka ng titulong 6 Manyak at magkakaroon din ng mga malalang injury. At pinapili ang ating bida ng system kung i-accept ba or decline. At napasabi ang ating bida ng, tang na, gusto ba nito akong lumaban sa lalaking iyon? Ang level nito ay doble sa akin, at paano naman ako mananalo dito? At napatingin ang ating bida sa quest ng system na kung mag-fail ay magkakaroon ng titulong 6 Manyak at malalang injury. At napasabi ang ating bida ng, sa tingin ko hindi naman ito sinabi na mamamatay ako. Siguro kailangan ko lang ipikit ang aking mga mata. At magpapabugbog na lang dito. At napasabi ng hindi, ang sinabi lang ng system ay, malalang injury. At hindi nito sinabi kung anong klaseng injury ang mararanasan ko. Kaya kailangan akong mag-ingat dito. Sorry pero itong laban na ito ay dapat kong iwasan. At nagsabing quest dekla. Ngunit napahinto ito nang nagsabi si Lee So-John ng naglakas loob ka bang tumakas? At itinaas nito ang espada nito at itinuro sa ating bida at nagsabing lahat ng miyembro ng Jin family ng Taiyuan ay kailangang magbayad ng malaki. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Kakalabanin kaya ng ating bida si Lee So-John, at kung kalalabanin ng ating bida ito, mananalo kaya ito dito?
At kaya naman kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay huwag mong kalimutang i-click ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.